Tatlong testigo mula sa NBI ang humarap sa korte para sa pagdinig ng petisyong makapagpiyansa ni Janet Lim Napoles sa kasong serious illegal detention. Mula sa Makati, may ulat on the spot si Mark Silva. Mark? Pia, dapat ay tatlo ngayong araw ang maisalang sa 25 actually na testigo na ihaharap para dito sa pagdinig ng petition for bail. Ibig sabihin kung papayagan ba makapagpiyansa si Janet Lim Napoles o hindi sa kasong serious illegal detention na kinakaharap niya ngayon dito sa Makati RTC. Pero sa buong half day ay isa lamang ang naisalang at ito ay si yung taga-NBI na si Rodante Beru. Isa siya sa may mga personal knowledge daw dahil kasama siya sa arresting team o rescue team na kumuha noon kay Ben-Hur Luy sa Pacific Plaza sa umano'y rescue noong March 22, 2013. At iniharap siya ng kampo ng NBI para sabihin na there was an actual rescue. Dahil ang ambasihan ay sumbong ng mga magulang ni Ben-Hur at kanyang mga kapatid. Ngayon, nung sa cross-examination naman, Pia, inaanggulo ni Kapunan na ang pagpasok ng NBI sa South Garden ng Pacific Plaza actually ay trespassing at nag-conduct daw ito ng illegal arrest kay Reynald Lim dahil wala naman daw resistance nung sila ay papasukin sa Pacific Plaza at hindi naman din daw may nagtatangkang tumakas. Halimbawa si Ben-Hur Luy at ang pinagtatalunan ditong linya raw ni Ben-Hur Luy nung gabing yon ay ayoko sumama sa iyo, meaning sa NBI, dahil wala namang ginagawang masama si Kuya Jojo o yung Reynald Lim na sinasabing co-accused sa serious illegal detention sa kasong ito. At tinangka ni Lorna Kapunan na ipakita dapat sa korte yung CCTV footage na nagpapakita na hindi raw si Reynald Lim, si Ben-Hur Luy restrained at siya ay malayang nakakapaglakad sa loob ng Pacific Place. In fact, pwede raw itong tumakas at dumiretso sa elevator kung gusto niya pero hindi raw nito ginawa. Kaya ito daw ang pruweba niya sana pero hindi pinayagan ng korte na i-play ang video na ito. Kaya pag-alis lamang ni Judge Almeda sa kanya lamang pinakita ito sa media. Pia? Mark, linawin ko lang kung bakit hindi pinayagan yung pagpapalabas ng video sa korte. Tsaka wala bang implikasyon yan na hindi pinalabas sa korte, hindi pinayagan, pero sa media ay pinakita? Pia, pasensya na, putol-putol yung audio. Pwede mo bang ulitin? Linawin ko lang, Mark, kung bakit hindi nila pinayagan na ipalabas yung video doon sa korte, pero ito sa media pinakita. Wala bang implikasyon yun doon sa kaso na sa inyo ay ipinakita yung video? Actually, yun nga yung usap-usapan namin mga media rito na hindi ba sub judice yun dahil hindi nga siya pinayagan ng korte at sinabi nung judge na maghintay siya ng proper timing para dyan. Pero nung nag-lunch break, Pia, pinakita niya rin sa amin yung tinutukoy niyang video para to establish nga the fact na hindi naman daw restrained si Ben-Hur Luy. Naka-lunch break lamang kasi ngayon. At itong video na ito, na kanyang ipinakita, hinintay niya lamang umalis si judge, sa kanya ipinakita sa amin, Pia. Alright, so magre-resume pa yan, Mark. Hanggang anong oras kaya tatagal yung pagdinig? 2 p.m. ang resumption nito. Kung wala daw material time, baka hindi rin matapos yung tatlo. Kasi itong maghapon nga lang, halos nakangalaghati pa lang daw si Attorney Kapunan sa kanyang cross-examination dun sa taga-NBI. First witness pa lamang ito. At pag nag-resume ito ng 2 p.m. ay magpapatuloy pa sa kanya. Tatlo yung naka-line up today. So, hindi naman daw ito mamadaliin, sabi ng judge. At bibigyan ng pagkakataon si Kapunan sa gaano mang kahabang cross-examination daw ang kanyang gawin sa mga witnesses na hinaharap ngayon ng mga taga-NBI. Alright, abangan natin ang resumption yan mamaya. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.